Isang pagpalang araw sa lahat. Ako si Gemela at maligayang panonood muli sa Book and I. Ito ang programa na titingin sa iba't ibang mga libro at ang kanilang mga aral na tutulong sa ating lumago sa pananampalataya. Sa nakaraang kabanata, nakilala natin ang 4 na pangunahing modelo kung paano tumutugon ang simbahan sa kultura. Bawat modelo ay may lakas at kahinaan at nakita natin na wala ni isa man ang sapat kung ito lamang ang gagamitin. Ngayon, sa kabanatang ito, tinutulungan tayo ni Timothy Keller na maunawaan kung bakit ganoon ang sitwasyon. Tuklasin natin ang bakit lahat ng mga modelo ay tama at mali. Sa kabanatang ito, ipinaliwanag ni Keller na ang bawat isa sa 4 na modelo ng pakikipag-ugnayan sa kultura ay may dalang mahalagang katotohanang biblikal. Gayunpaman, may tendensiya rin ang bawat isa na bigyang diin ang isang aspeto habang napapabayaan ng iba. Dahil dito, ang bawat modelo ay nagiging kapaki-pakinabang ngunit limitado rin. Ang pangunahing ideya ng kabanatang ito ay komplikado ang kultura at ang Biblia mismo ay nagpapakita ng iba't ibang pananaw kung paano dapat makipag-ugnayan ang mga Kristiyano rito. Kaya naman, walang iisang modelo ang kayang ganap na kumatawan sa tapat na tugon ng isang Kristiyano. Sa halip na pumili lamang ng isang paraan, kailangang matutunan ng simbahan na pagsabayin ang mga katotohanan ito. Binibigyang diin ni Keller na ang problema ay hindi dahil mali ang mga modelong ito, kundi dahil hindi sila kumpleto kapag hiwa-hiwalay. Ngayon, tignan natin bakit tama ang mga modelo. Ang bawat modelo ay sumasalamin sa isang tunay na prinsipyong biblikal. Ang transformationist model ay tama dahil may kapangyarihan ng ebanghelyo na magbago at magpanibago ng bawat aspeto ng buhay. Tinatawag ang mga Kristiyano na maging asin at ilaw sa lipunan. Ang relevance model ay tama dahil kailangang maipahayag ang ebanghelyo sa paraang mauunawaan ng mga tao sa iba't ibang kultura. Dapat itong makaugnay sa tunay na karanasan ng tao. Ang counterculturalist model ay tama dahil dapat manatiling banal at kakaiba ang simbahan. Hindi dapat makiayon ang mga Kristiyano sa makasalanang sistema ng mundo. At ang Two Kingdoms model ay tama dahil kinikilala nito na gumagawa ang Diyos sa iba't ibang paraan, sa loob ng simbahan at sa mas malawak na lipunan. At pinoprotektahan nito ang ebanghelyo laban sa pagiging limitado sa politika o mga programang panlipunan. Lahat ng mga pananaw na ito ay may mahalagang katotohanan para sa tapat na pamumuhay Kristiyano. Pero, kasabay nito, magiging problema ang bawat modelo kapag itinuring itong nag-iisang paraan ng pakikipag-ugnayan sa kultura. Kaya naman, tignan natin bakit mali ang mga modelo. Ang transformationist model ay may kamalian dahil maaaring maging sobrang optimistiko ito na inaakalang kayang lubusang baguhin ang kultura at minamaliit ang patuloy na epekto ng kasalanan. Ang relevance model ay maaaring masyadong umayon sa kultura hanggang sa makompromiso o mabawasan ang mensahe ng ebanghelyo. Ang counterculturalist model ay maaaring masyadong umiwas sa lipunan na nagdudulot ng distansya at pagkawala ng pagkakataong magmahal at makaimpluwensya sa iba. At ang Two Kingdoms model naman ay maaaring humantong sa kawalan ng pakikilahok, kung saan nahihiwalay ang pananampalataya sa pampublikong buhay at nababawasan ang pananagutan sa kultura. Sa madaling salita, ang bawat modelo ay may tendensiyang sumobra sa isang direksyon, kaya nagkakaroon ng hindi balanseng pananaw. Kaya naman, mayroong pangangailangan sa balanse. Binibigyang diin ni Keller na ang Biblia ay nagpapakita ng maraming dimensyon ng pagtingin sa kultura. Ang kultura ay nilikha ng Diyos at may taglay na kabutihan. Ang kultura ay nahulog din at naapektuhan ng kasalanan. Ang kultura ay maaaring matubos ang mapanibago sa pamamagitan ng ebanghelyo. Dahil dito, tinatawag ang mga Kristiyano na makipag-ugnayan sa kultura sa iba't ibang paraan ng sabay-sabay. Kilalanin ang mabuti, tanggihan ang masama, at baguhin ang maaaring mapanibago. Ibig sabihin nito, kailangang patuloy na gumamit ng karunungan at pangunawa ang simbahan, sa halip na umasa lamang sa iisang modelo. Tulad ng napag-usapan sa nakaraang kabanata, pinaalalahanan tayo na walang iisang modelo ang sapat. Ngunit mas pinapalalim ng kabanatang ito ang aral na iyon sa pamamagitan ng pagpapakita kung bakit mahalaga ang balanse.
Ang isang tapat na simbahan ay dapat iwasan ang mga labis na posisyon, kilalanin ang halaga ng bawat modelo, at matutong gamitin ng iba't ibang paraan depende sa sitwasyon. Sa huli, ang layunin ay hindi pumili lamang ng isang modelo, kundi bumuo ng isang paraang nakasentro sa Ebanghelyo na may kakayahang umangkop, may pangunawa at nakaugat sa katotohanang biblikal. Ang balanseng paraan ng pakikipag-ugnayan sa kultura ay tumutulong sa simbahan na manatiling tapat sa salita ng Diyos habang epektibong naaabot at napaglilingkuran ang mundo. At ito ang kabanata sa araw na ito. Nawa kayo ay may natutunan at ang kapayapaan ni Kristo ay sumainyo. Muli, ito ang Book and I.